at upang makamit ang pangmatagalang kaunlaran ang pamatagalang kaunlaran na ang pamamahala ay transparent, naghihikayat ng partisipasyon ng mga mamamayan, hinahayag ang paggamit ng kaban ng bayan upang malabanan ang korupsyon at pagmamalabis, na ang mga namamahala ay responsable at may pananagutan sa lahat ng kanilang mali at di patas na desisyon at mga aksyon sa korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. at maling paggamit ng pondo ng bayan. Sa pamamagitan nito, mabantayan ang abuso sa kapangyarihan, Sa pamamagitan nito, mabantayan ang abuso sa kapangyarihan. na ang pamamahala ay may respeto Na ang pagmamahala ay irespeto sa sagradong karapatan ng mamamayan sa sagradong karapatan ng mamamayan para sa kapayapaan. para sa kapayapaan. Pinapairal ang hustisya at partisipasyon, Pinapairal ang justisya at partisipasyon, pagbibigay ng oportunidad sa lahat, pagbibigay ng oportunidad at pagkakapantay-pantay. pagkakapantay-pantay. Nire-resolba ang mga hidwaan ng walang dahas Resolba ang hidwaan na walang lahat at malabanan ang mga pulisiya at malabanan ng mga pulisya na magre-resulta sa kaguluhan at digmaan, na magresulta sa kaguluhan at digmaan. na ang pamamahala Na ang pamamahala ay maprotektahan ang seguridad ay mapupuntahan ng seguridad ng bawat mamamayan ng ating bansa. ng bawat pamamayan ng ating bansa. Mapairal ang kalagayan na ligtas sa kapahamakan, Ligtas sa kamahamakan, takot at opresyon. takot at opresyon. May seguridad ang bawat Pilipino May seguridad ang bawat Pilipino sa ekonomiya, sa ekonomiya, sa pagkain, pagkain, sa kalusugan, kalusugan, kalikasan, kalikasan, personal, politika, at komunidad. at komunidad. May seguridad ang depensa May seguridad ang depensa at soberanya ng bansa at soberanya ng bansa laban sa panlabas at panloob na banta, maging militar o kung ano paman. Bilang patunay, bilang patunay. usa kong inihahandog ang aking sarili, Usa kong inihahandog ang aking sarili. panahon, Panahon, pagpupunyagi pagkakunyagi, at mapagkukunan at kapagkukunan ng walang makasariling pag-iimbot. ng walang makasariling pag-ibig. Patnubayan nawa ako Pagtubayan ng ako ng Panginoon. ng Panginoon. Congratulations! Congratulations! Mabuhay ang apat na maiso! Mabuhay si Atty. Vic Rodriguez! Mabuhay ang dating Pangulong Duterte! Mabuhay ang next President of the Republic, VP Sara Duterte! Thank you so much! Marami po salamat. Daghan kayong salamat, Atty. Vic. Kung Ginagawang patuloy na pagpapalakas ng hakbang ng maiso. Nais kong magbigay pugay sa inyong lahat, sa ating mga kasama, kay Cabinet Secretary Manong Judy Basco, at ang katatapos lamang magbigay ng kanyang pananalita, si former Undersecretary Pen Libres, at sa inyong lahat, magandang tanghaling muli. Isang karangalan na ako ay maging bahagi paulit-ulit ng lahat ng ginagawa na higit na pagpapalakas ng ating hanay ng hakbang ng maisog sa iba't ibang lugar. Hindi lamang dito sa atin sa loob ng Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Higit na nagiging aktibo ang ating samahan, bagamat tayo ay hindi pa isang ganap na political party. Ito ay inilunsad at itinatag ni Pangulong Duterte at ni Cabinet Secretary Judy Basco noong 2024 Enero sa Davao City. At nagpapatuloy, wala pa tayong 2 taon, subalit dahil sa mga katulad ninyo na mayroong tunay na pagmamahal sa ating bansa, tunay na malasakit sa ating mga kapwa Pilipino,
at patuloy sa advokasya ng transparency at accountability. 4, ang pangunahing layunin ng hakbang ng maisog. Transparency, advocacy, peace, and security. Simulan muna natin bakit tayo nagsasama-sama. Sapagkat mahal ninyo ang Pilipinas. Mahal ninyo ang kapwa ninyo Pilipino. Hindi ako ang sukatan pagdating sa pagmamahal sa ating bansa. For all I know, higit ang pagmamahal ninyo sa ating bansa kung iahambing sa akin, kay Yusek Ten, kay Kapsek Juni Basto. The fact that you are here today on a national holiday, instead of doing your errands, spending time with your family and loved ones, you are here today to be part of what we are doing dito sa hakbang ng maisog. And for that, I congratulate you dahil pinapakita ninyo na mahal ninyo ang ating bansang Pilipinas. Lately, I know you have been monitoring social media, never mind the mainstream media. They are compromised. Bahagi sila ng aparato ng korupsyon at patuloy na political persecution. Alam kong naririnig ninyo lately, ginagasgas nila yung salitang transparency and accountability. Binabago nila yung naratibo. The narrative remains the same. Ang korupsyon ay higit na talamak sa ilalim ng Marcos Jr. administration. We have been championing transparency and advocacy since the launch of Hakbang ng Maisog 2024. Una tayong napalaban doon sa kanilang hakbang na baguhin ang ating saligang batas. Kung maaalala ninyo, meron silang inilunsad na huwad na People's Initiative. Meron silang inilunsad na peke, pagtatangkang baguhin ang ating saligang batas. Linabanan natin yan. Linabanan yan ang hakbang ng maisog. Hakbang ng maisog ang namuno, kung di man sa isa sa mga namumuno sa labang iyan. At matagumpay ang naging resulta, isinantabi na bisto yung paggamit noon pa lamang ng pera nating mga Pilipino pangsuhol diyan sa People's Initiative. I have to record all of these incidents so that you will be able to view things that are happening now in its proper perspective. 2023 pa lamang, Disyembre, nung inilunsad nila yung People's Initiative, namimigay na ng akap, namimigay na ng ayits, pinupuno yung ganitong basketball court, namimigay ng ayuda. Tapos pipirma yung recipient ng akap, ayits o kung anumang ayuda. Palalabasin nila, petitioner, yung mga pumirma, dahil nakatanggap ng ayuda, dadali nila sa Korte Suprema just to satisfy the 3% per legislative district at persahan buksan yung usapin ng chapter change. Linabanan niya ang hakbang ng maisog. Napilitan sila pumatras, isinantabi. Nakaisip ng bagong bihikulo ng korupsyon. Ginawang institutionalize yung akap. Di ba nga, yung sinasabi ko sa inyo nung kampanya, ang tingin pala at ang kahulugan ng akap sa mga politikong ito ay ang kakapal ng aming pitaka. Yung pala ang kahulugan ng akap. At hindi ako nagkamali sapagkat itong mga naturang balita nakikita natin. They now steal your money. They now steal the money of the Filipino people, not by the thousands, no, not by the hundreds thousands, not by the millions. Sorry, small time kayo, not by the billions.
but by hundreds of billions of pesos. Pera nyo yan, buwis nyo yan. Yan ang patuloy na linalabanan ng hakbang ng Maisog. Humihingi tayo ng transparency and accountability. Hindi maaari na si Bongbong Marcos Jr. ang kasalukuyang Pangulo ang siyang magcha-champion ng anti-corruption effort nating mga Pilipino. Paano ka magiging champion ng anti-corruption? Sa iyong termino at pamumuno, higit naging talamak ang korupsyon. Lahat yan, paulit-ulit kong sinasabi that the Alpha and the Omega, ang simula at katapusan ng pagnanakaw sa gobyerno ay ang ating taon ng budget. At hindi tayo nagkamali at hindi tayo magkakamali. Kaya naman, noong taong 2025, sa simula pa lamang, ay ibinunyag na, no less than, by President Duterte, yung maanuman niyang bicameral conference committee report. Yun yung naging pundasyon ng ating 2025 national budget. Doon nila kinukuha yung bilyon-bilyong piso na ninanakaw ng mga alyadong mambabatas at nauuwi sa baha ng korupsyon. Hindi upang labanan at magkaroon tayo ng tunay na flood control, kundi para bumaha ang bulsa nila, patabain pa ang kanilang pitaka, bunga ng kanilang organized syndicate, bunga ng kanilang korupsyon. Ito ang pinaglalaban ng hakbang ng Maisog. Hindi madali, alam ko. Subalit, again, I would like to congratulate you sapagkat maraming pagkakataon na sa maraming laban na ay nakita natin validated ang mga pinaglalaban ng hakbang ng Maisog. Vindicated ang ipinaglalaban ng hakbang ng Maisog. Ipinapakita natin na nasa tama tayo. At upang patunayan sa inyo na nasa tama ang ipinaglalaban ninyo, ginagaya na kayo ni Bongbong Marcos. Siya ngayon ay nagsasalita na anti-corruption na rin daw siya. Paano ka naging anti-corruption? Sinabi na sa'yo ng ating mahal na Vice Presidente last year pa lamang, 2 taon lamang ang nakikinabang at humahawak ng pondo ng nating mga Pilipino. Pinangalanan niya ni Vice President Inday Sara Duterte. Binanggit niya yung pangalang Martin Romualdez at Saldico. 2024. Meron ba kayong narinig na anumang hiyaw o objection o pagtutol mula kay BBM? Nung panimula ng 2025, ibinuging na natin, ibinulgar na natin, isinumbong na namin sa inyo na siksik, liglig, umaapaw at hitik ng korupsyon ang 2025 national budget. Anong sagot ni BBM? Masusi daw niyang pinag-aralan at binasa ang bawat pahina ng 4,000 pahinang 2025 General Appropriations Act, yung ating 2025 national budget. Masusing pinag-aralan, yan ho yung operative word. Masusing pinag-aralan that he reviewed it thoroughly. Bakit nauwi sa bahat ng korupsyon ang pondo nating mga Pilipino kung pinag-aralan mo ng masusi at binasa mo ang kada pahina ng 4,000 pahinang 2025 national budget? Kaya hindi babagay at hindi tayo makapapayag na pati ang kasaysayan ay inolonder, re-revisahin. Kung meron mang pinaka-guilty or most guilty sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa, walang iba kundi ito'y si Bongbong Marcos. Hindi niya maaaring itanggi
kanyang pananagutan. Kanya sa mga panahon ngayon, kumpara ho nung araw, hindi ba, sa classified ads, pag bago kang graduate o summer job, naghahanap ka, pupunta ka doon sa pahina ng dyaryo, yung wanted for urgent hiring. Sa Pilipinas po, wanted president, wanted leader. Wala tayong leader. Merong Pangulo, hinagal ng panahon ng taong bayan, hinagal to, binoto ko rin siya. Subalit walang leader. Iba ang Pangulo, iba ang leader. Kaya tayo nagkakaganito-ganito. Yang ulan na yan, hindi ako magugulat. Maya't-maya, konting panahon magkakabaha. Bakit? Ninakaw nila ang pera ninyo para sa flood control programs. Pinagtanggol niya, wala raw blanco sa bicameral conference committee report. Binasa daw niya kada pahina ng 4,000 pahina ng 2025 GAA. At naipatupad na raw niya sa loob lamang ng dalawang taon ng kanyang administrasyon. Ibinida niya ito sa SONA. Ang SONA ay hindi simple at inosenteng talumpati sa harapan nating mga Pilipino. Ang SONA, pag binasa ninyo ang ating saligang batas, ito ay sagrado sapagkat ito ay pag-uulat sa sambayan ng Pilipino kung ano ang estado ng ating bansa sa kasalukuyan. Binoto niya ang Pilipino noong 2024. Sinabi niya, sa 2 taon ng kanyang panunungkulan, 5,500 flood control projects ang kanyang 100% na naipatupad. Yan ang bagong Pilipinas, lubog sa tubig baha. Yan ang pinagyayabang niyang bagong Pilipinas. Hindi na milyon, hindi na daang milyon, kundi daang bilyong pisong pera ninyo ang nakawan na uuwi sa bulsa ng mga kiwalik-kawalik ng gobyerno. Marami pa tayong ipaglalaban. Nandyan din yung for peace and security. Hindi natin gaano binibigyan ng pansin yung ating issue ng kapayapaan at seguridad. Napakarami ng tropang Amerikano na nasa Pilipinas. Nag-aanda sila para sa isang armadong konfrontasyon sa pagitan ng Taiwan at China. Hindi tayo dapat sumali yan. Ano ang sinabi ni BBM? Hindi raw makakaiwas ang Pilipinas kundi sumali dyan sa sigalot ng China at Taiwan. Kicking and screaming, we cannot avoid kanya. Dahil daw, kinakailangan natin i-relocate ang mga Pilipino. Ibang usapan, yung sasali ka sa digmaan, ibang usapan, pagkukunin mo lang at i-evacuate yung mga kababayan natin sa Taiwan. Nangyari na ito na maraming ulit. Kahit sa Iraq, nag-repatriate tayo. Kahit sa Israel, nag-repatriate tayo. Pero hindi tayo kailanman kinakailangan lumahog sa isang digmaan, hindi naman tayo sabi. Ito yung mga ipinaglalaban ng hakbang ng iso. Bantayan natin, naging matagumpay din tayo, bagamat hindi pa ito tapos, maaaring pansamantala yung pagbabasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Subalit hindi titigil ang mga yan sapagkat ang kanilang nais ay manatili sa kapangyarihan beyond 2028. Nakita natin yung bunga ng inyong pagsisikap, yung inyong pagmamahal sa Pilipinas at pagmamahal sa ating mga kababayan. Naging matagumpay ang ating kampanya nitong katatapos na halalan. Tayo ay tagumpay at tayo ay nanalo, subalit ayaw tayo iproklama ni Chairman Technical Glitch ng Comelec. Pinakialaman nila ang
Subalit, hindi nasisira ang ating loob dyan. Hanggat nariyan kayo, hanggat nariyan ang hakbang ng maisog, tuloy ang ating advokasya na humihingi ng transparency, accountability, peace, and security. At patuloy din tayo magmatsyag, kagaya nga ng ating sinasabi, binabago nila yung kwento. Yung pinaka o yung most guilty, pumapakit na yun, nagkakaroon ng PR offensive na sa ngayon ang naghahanap di umano sa mga may pananagutan dito sa Manukalyang Flood Control Program. Hindi maaari. Because if there is most guilty among those perceived to be guilty of this crime, unang-una lang yan, si BBM. Bakit kano? Pinirmahan niya yung maanumalyang 2025 national budget. Hindi lamang yan. Kinuha nila yung 60 billion pesos na pera ninyo, yung sa PhilHealth last year. Bakit kinuha yung 60 billion? Nagkaroon ng pagdinig sa Korte Suprema at doon lumabas ang kanilang justification, kaya daw kinuha yung pondo, yung 60 billion pera ninyo para daw pondohan yung PNG, yung Panay Negros Guimaras Bridge. Buti na naman, hindi ubre pambubudo nila sa isang bukod, isang mahistrado ng Korte Suprema. Nag-aral at ipinakita niya fully funded yung Panay Negros Guimaras o yung PNG Bridge. Fully funded. Kaya ang tanong niya, saan napunta? Yung full amount na yan at kinakailangan ninyo magnakaw pa ng 60 billion para bubuhan yung Panay Negros Guimaras Bridge. Yan yung 60 billion. For this year, may initial na allocation na 74 billion. Kinuha din nila. Naging 0 pesos ang allocation ng PhilHealth for this year. Saan nila linagay yung 74 billion pesos nila? Ito'y patuloy na hamon sa atin. Patuloy tayong manindigan, patuloy kayong mag-ingay, patuloy kayong maging bahagi ng mga mahalagang usaping pagkikilan. Ginagampanan ko ang aking maliit na sa aking maliit na kakayahan. Patuloy yung ating ugnayan, yung tingin maiso, upang sa ganon ay nililangat natin ang antas ng pampublikong diskurso. Subalit, hindi sapat na ako lamang. Hindi sapat ni Sir Manong Judy Vasco lamang. Hindi sapat na si Benben Libres lamang o yung mga kasamahan natin dito. Atty. Aileen, si Cathy, si Claire, si Ibi at marami pang iba. Kinakailangan tulong-tulong tayo. Simulan ninyo sa inyong pamilya. Mahalaga ang bawat pamilya being the basic social and political unit. Simulan ninyo yung usapin ito. Mulatin ninyo ang mga kabataan, ang mga kamag-anak ninyo, ang kapitbahay ninyo, ang eskwela ninyo, ang kabarangay ninyo. Ito ang gawin nating topic. Ito ang gawin nating topic. Mulatin natin sila upang matuntukan na ang patuloy na pambubuto na dinaranas natin sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. At siyempre, hindi rin natin pwedeng isuko at lalo hindi natin pwedeng kalimutan yung isa pa nating malaking laban, yung ating patuloy na panawagan na makauwi na si Tatay Digong sa ating bansa. Huwag kayong pumayag sa dami ng mga nangyayaring anomalya sa ating bansa. Alam ko, all of us here are facing our daily challenges in life. Life is not easy, and it is becoming harder by the day as long as it is the Bongbong Marcos administration running our government. Bakit? Patuloy ang nakawan. Anong prueba? Siya na mismo ang nagpapakita ng prueba. Eh yung mga nag-implement
Nang maano man yung flood control project, yung mga tropa niya yan eh. Di ba? Mga kaalyado na yan eh. Mga karancho yan eh. Yan ang bagong Pilipinas. Subalit, huwag din natin ibabaon sa limot, huwag tayong pumayag na mayroong isang totoong Pilipino may totoong pagmamahal sa kanyang mga kababayan at sa Pilipinas. Ang kasalukuyan pa rin nakapiit sa isang banyagang lugar, inihandog ni Bongbong Marcos sa kamay na naglalawin ng banyaga. Patuloy tayong manawagan, patuloy mag-ingay, patuloy kayong mag-isa sa lahat ng pagkilos, sa lahat ng panawagan, at patuloy nating panalangin na mag-auli na si Tatay Digong. Patuloy niyong isama sa inyong panalangin ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan, at sana maiuwi natin si Tatay Digong at makauwi si Tatay Digong ng buhay dito sa Pilipinas. Yun lamang. Muli, maraming salamat. Ako'y kaisa ninyo at marami pa tayong gagawin at gagawin pagdadaos na ganito. Naririnig ko lang, palakas ng palakas ang ulan, mahirap naman, madamay tayo sa kalokohan ni Bongbong Marcos at tayo pahain din dito at baka tayo ay hindi pa ng rescue at masama sa mga hindi pang mabubulo nila. Muli, ako ay inyong kaibigan, Atty. Vic Rodriguez, katulad ninyo Pilipino, ako na abogado, katulad ninyo Marisol. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.